Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, nandito tayo uli para sa ating morning revival preview. So welcome sa ating morning revival preview. Itong schedule natin ngayon ay week 5, day 5. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. John 12:24. Truly, truly, I say to you, unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. But if it dies, it bears much fruit. So ano nakikita natin dito? Isang butil ng trigo. Siyempre, lahat alam na yung isang butil ng trigo na yan ay tumutukoy sa Panginoon. Siya ay sagisag. No? Ang isang butil ng trigo ay sagisag ni Kristo. At itong trigong ito, o isang butil ng trigo na ito, ay nahulog sa lupa para mamatay. At sa pamamagitan niyan, ano nangyari? Sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay nagbunga ng maraming butil na walang iba kundi tayo. Kaya tayo ay naibunga sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang kanyang kamatayan sa krus, ay nagdala sa kanya sa pagkabuhay na muli upang sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay maibuo, mapasok doon bilang espiritu at makapasok sa loob natin, madala ang buhay ng Diyos tungo sa atin at tayo naman maging mga anak ng Diyos bilang mga reproduction ng isang butil ng trigo. So, ang proseso ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli. So, yan ang ginamit niya. No? Pumasok siya sa kamatayan, nabuhay siyang muli, ibinunga niya tayo bilang marami mga trigo. At itong pananaw na ito ay nakikita natin sa kalikasan. Halimbawa, ang isang butil ng binhi, nilagay mo sa ibabaw ng lamesa. Maski na gaano katagal, iisa lang yan. Pero kung yan ay nilagay mo sa lupa, mamamatay yan. Pero muling mabubuhay at magbubunga ng maraming butil. So yan ang reproduction, no, sa pamamagitan ng buhay. So mga kapatid, Romans 8:29, because those whom He foreknew, He also predestinated to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Amen. So alam natin na sa simula, ang Panginoon ay tinatawag na bugtong na anak. So yan ang alam ng karamihan. Kasi napakasikat nung John 3:16. That He gave His only begotten Son. No, kung saan sinasabi na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero sa Biblia, itong bugtong na anak, na walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay naging panganay na anak. Ano ba ang pagkakaiba niyan? Pag sinabi mong bugtong, walang kapatid. Nag-iisa lang yan. Kung ang anak mo ay isa lang, bugtong yan. So sa simula, ang Panginoon ay bugtong na anak. Pero, sa pamamagitan ng kanyang proseso, ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, ibinunga niya ang marami mga anak ng Diyos sa buhay. At siya ay naging panganay. So naintindihan nyo? Ang panganay na anak, maraming kapatid. Tayo ang mga kapatid ng Panginoong Hesus na naibunga sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Kaya sinasabi rito, tayo ay mga itinalaga. Itinalaga tayo upang maiwangis sa panganay na anak ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng maiwangis? Maitulad, makamuka. So pansinin ninyo, kapag ang tinanim mo ay buto ng carnation, ang ibubunga niyan ay mga carnation din.
Hindi yan magbubunga ng ubas. Kung ano yung naitanim, yun ang magiging bunga. No? Ang Panginoon ay anak ng Diyos. Naitanim siya. Nabuhay na muli siya. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Pero sa kanyang pagkabuhay na muli, ibinunga niya ang maraming mga anak ng Diyos na katulad niya sa buhay at kalikasan. No? Ang Panginoon ay anak ng Diyos. Tayo ay maraming mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay panganay na anak. Tayo ang nakararami, ang maraming anak ng Diyos. No? At kung hindi tayo naging mga anak ng Diyos, hindi siya magiging panganay na anak. Pero ang linaw sa Biblia, binanggit na siya ang panganay na anak ng Diyos. Kaya nga yung revelation ng tao, dapat nagpa-progress, sumusulong. Hindi pwedeng nandyan ka na lang. Oh, only begotten Son, thank you Lord. Sasabihin mo, ikaw ang bugtong na anak ng Diyos na ibinigay para sa amin. Oo, tama naman yun. Pero sasabihin sa'yo ng Panginoon, noong yun, noong yun, mag-progress ka naman. Sumulong ka naman. Dapat makita mo naman na hindi na ako ang bugtong na anak. Ako na ngayon ang panganay na anak. Oo. Kaya, mga kapatid, mahalaga na ang Christian life ay sumusulong. Ang pangitain mo, ang pananaw mo, lahat sumusulong. Ayon sa progreso ng pagsulong ng salita ng Diyos sa loob ng Biblia. Kailangan sumasabay ka dyan. So magbabasa na ako. The Bible reveals a wonderful, marvelous person, Jesus Christ, the God-man. This is the mystery of God becoming man, to make man God in life and in nature, but not in the Godhead. The two, God and man, are thus built together, constituted into each other. In Christ, God has been constituted into man. Man has been constituted into God. And God and man have been mingled together to be one entity, which is called the God-man. Amen. So, ang Panginoong Hesus natin, okay, ay totoo namang kahanga-hang isa na dumating dito sa lupa. At siya ang unang Diyos-tao. So, gagamitin natin yung term na Diyos-tao. At ano ba ang kahulugan ng Diyos-tao? Siyempre, sa Panginoon, kailangan makita natin bakit siya naging isang Diyos-tao. Sapagkat ang hiwaga ng Diyos na naging tao, okay, ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Ang Biblia malinaw na sinabi sa atin, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Huwag niyong kakalimutan yan. Ano ba si Kristo? Diyos na nagkatawang tao. Kung sasabihin mo, Diyos, totoo naman Diyos yan. Hindi pwedeng hindi maging Diyos. Siya ang Diyos talaga. Diyos siya talaga. Pero, nagkatawang tao. Oo. So, yan ay isang katotohanan na pinahayag ng Biblia. So, ngayon, ang tanong, tao ba siya? Siyempre, tao siya. Nagkatawang tao. Di tao. Kapag sinabi mong ito ay nagkatawang tao, dapat tao siya. Alangan namang hindi tao. Nagkatawang tao na nga. Pero Diyos ba siya? Diyos siya. Kaya siya ang unang God-man. Diyos-tao. Kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao, naging tao, Diyos na naging tao, at tinatawag nating Diyos-tao. Tama yung terminology. Walang duda, Diyos-tao siya. Ngayon, sinasabi sa atin, sa pamamagitan ng prosesong Diyos-tao, ang Diyos, okay,
ang tao naman ay ginawa niyang Diyos. Okay. So sa proseso ng kanyang pagiging Diyos tao, ginawa niyang Diyos ang tao. Sa buhay at kalikasan, hindi sa pagkaulo. So naintindihan ninyo? Tayo mga nanampalataya sa Panginoon, mga dating tao, ay tumanggap ng buhay. At yung buhay na tinanggap natin ay buhay ng Diyos. Kaya ang tao o ang isang believer ay nagkaroon ng dalawang uri ng buhay. Sa isang banda, tao pa rin tayo. Pero meron na idagdag na buhay sa atin. At yan ay ang buhay ng Diyos. At dahil sa buhay ng Diyos na nasa atin, tayo rin ay naging katulad ng Panginoon, tayo rin ay naging Diyos-tao. Diyos-tao rin tayo. Paano ka naging Diyos, brother? Kasi meron akong buhay ng Diyos. Kung anong buhay mo, yan ka. Halimbawa, ang aso. Bakit mo siya tinatawag na aso? Kasi ang buhay niya ay aso. Kapag ang kanyang buhay ay hindi buhay ng aso, mali na tawagin mo siyang aso. Ang isang nilalang ay tinatawag natin sa kanyang uri, depende sa kanyang buhay. Kapag ang isang nilalang ay tinawag mo unggoy, anong meron dyan? Anong klaseng buhay meron siya? Buhay ng unggoy. So ano ba nangyari sa atin? Nung nanampalataya tayo, ito, dinala ng Espiritu ang buhay ng Diyos tungo sa atin. Kung mahilig kayo sa John 3:16, ang linaw naman yan. Whoever believes into Him, will have eternal life. Di ba? Believing, resulting in having. What did you have? What did you receive? Eternal life. Ano yung eternal life? Hindi ba ang Diyos yan? Kapag hindi ang Diyos ang eternal life, ano yan? Iisa lang ang eternal life. Ang Diyos lang ang merong eternal life. Kaya tayo, nananampalataya sa Panginoon, ay nagkaroon ng buhay ng Diyos. At tayo ay naging Diyos sa buhay at kalikasan. Pero hindi sa pagkaulo ng Diyos. Ang pagkaulo ng Diyos ay tumutukoy sa tres unang Diyos. Ang Ama, Anak at Espiritu. Sila lang ang merong pagkaulo ng Diyos. Sila lang ang sinasambang Diyos. Sila lang ang manlilikhang Diyos. Sila lang ang Diyos na omnipresent, omnipotent. At sila lang ang Diyos na pwedeng sambahin. Tayo ay Diyos sa buhay at kalikasan, pero hindi ang Diyos na sinasamba. Kaya tayo ay naging mass production. Ang Panginoong Jesus bilang Diyos tao, ang prototype. Tayo ay mass production. Yung mga manufactured kasi, ganyan ang ginagawa. Bago sila mag-manufacture, gagawa muna sila ng isang prototype. Titingnan nila yan. Pwede na to. So ito ang gagawin natin, paparamihin natin to. Mula sa isa, yung isa na yan ay prototype, gagawa siya ng mga mass production na parehong-pareho niyan. So yan yung nangyari. Ang una, ang Panginoon. Siya ang unang Diyos-tao, ang Diyos na nagkatawang tao. At sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkabuhay na muli, kamatayan at pagkabuhay na muli, bilang isang binhi, ibinunga naman niya ang maraming mga katulad niya na mga Diyos-tao. Kaya siya ay naging panganay.
At ang maraming mga believer na naging bunga niya ay ang kanyang maraming mga kapatid. So yan yung pinapakita. At ang direksyon ng maraming mga kapatid na walang iba kundi tayo ay ang maiwangis dito sa panganay. Tandaan natin, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, hindi pa tayo naiwangis. Nagkaroon tayo ng buhay ng Diyos. Oh. At tayo ay naging Diyos tao sa buhay at kalikasan. Pero hindi pa tayo lubos na naiwangis sa Kanya. Kaya ang direksyon ng ating Christian life ngayon ay ang maiwangis dito sa panganay na anak ng Diyos. Kaya kailangan maintindihan natin yung umpisa dito. Lalo na yung verse na binasa natin na sinasabi, because those whom He foreknew, He also predestinated to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Sa ngayon ba, firstborn na siya? Oo. Pero hindi pa ganap. Kasi yung mga kapatid niya, hindi pa niya kamukhang kamukha. Hindi pa sila lubos na nabago. No? Kaya merong, ang confirmation ay naging isang proseso. Ito ay pagwawangis tungo sa panganay na anak ng Diyos. Yan ang ating dinadaanan ngayon. At ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng pamamahagi ng buhay. At ito ay ang ekonomiya ng Diyos. Amen. So magbabasa na ako uli. God in Christ is constituting Himself into man, making Himself the element of man. Thus, we human beings are constituted with a divine element. This means that the divine element is built up into our human element, and the two elements are mingled with each other. Not only is God's divine element constituted into us, the human element is constituted into God. As the divine element is constituted into our humanity, we become God in life and in nature, but not in the Godhead. As the human element is constituted into God, God becomes man. This is the building revealed in the New Testament. So, ginamit niya yung salitang constituted. Okay. Constituted is binubuo. Binubuo. Sa proseso ng Panginoon, siya ay dating Diyos, divine lang, divinity lang ang meron siya. Okay. At siya ay nagkatawang tao, kaya ang kanyang divinity ay kinoconstitute sa kanyang humanity hanggang nabuo siya bilang anak ng Diyos. Okay? Sa parehong kalikasan niya. Nang siya ay nagkatawang tao, ang kanyang kalikasan ng pagka-Diyos, ang Diyos lang talaga. Pero yung kanyang kalikasan bilang isang tao ay dumaan din sa proseso ng constitution, pagbubuo, upang yung kanyang bahagi ng pagiging tao ay maging anak din ng Diyos. At ito ay nabuo sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya naging ganap siyang Diyos tao sa kanyang divinity at humanity. Kaya nung nabuhay na muli ang Panginoon, may declaration. Di ba? Sabi doon, sa araw na ito, ikaw ay isinilang ko. Ang ibig sabihin, ang isinilang doon ay yung kanyang humanity. Ibig sabihin na sa English, ginagamit natin term is, it was sonized. Sonized. So the sonizations, okay, ang pagiging anak ng Diyos ay nakumpleto. Okay, bilang ikumpletong anak ng Diyos sa kanyang humanity at divinity. So tayo naman kasi, okay, ay dating tao, okay, na kung saan dinala yung divinity sa atin. No? At ang ating proseso ay ang makumpleto ang pagiging anak. At ito naman ay kailangan dumaan sa pamamahagi.
yung buhay ng Diyos na dala sa ating espiritu at ito ay kailangang lumaganap. Lumaganap siya sapagkat ang tao ay may kaluluwa, lumaganap siya sa ating kaluluwa. Sapagkat ang tao ay may katawan, lumaganap din siya hanggang sa maabot ang ating katawan. Okay? At sa panahon, na nakumpleto itong pagpapalaganap, tayo ay mabubuo bilang kumpletong anak ng Diyos. Pero yung titulong panganay, sa Panginoon lang yon. Tayo ay tinatawag na maraming mga anak ng Diyos. Na naiwangis o winawangis ngayon sa panganay na anak ng Diyos. Amen. So today's reading na ako. Christ made himself the first God-man, a prototype for the mass production of many brothers. The many God-men. God and man will become one entity, and that one entity is the mingling of divinity with humanity. This mingling will be consummate or will consummate in the New Jerusalem. So ang New Jerusalem, mga kapatid, ito ay ang magiging kung ano tayo sa darating na walang hanggan. New Jerusalem. Hindi yan lugar. Hindi yan physical na city. Yan ay symbolic lang. Type yan sa aklat ng Revelation. Hindi talaga physical na city yan. Ang kanya mga pagpapaliwanag o tinatawag ng mga features, hindi ko alam sa Tagalog ang features, yung kanya mga features, mga bahagi ay mga paglalarawan. Halimbawa, ginto siya. Ang ginto ay nilalarawan ng dibinong kalikasan ng Diyos. Halimbawa, dyan makikita mo yung mga mahahalagang bato. Ang mahahalagang bato ay resulta ng paggawa ng Espiritu upang ibunga ang mga batong yan. No? At ang tubig ng buhay, sumasagisag sa buhay ng Diyos na dumadaloy, maging yung mga iba-ibang sukat yan. Lahat yan ay simbolo ng pagkasakdal. Ibig sabihin, ang New Jerusalem ay sakdal, perfect, at kumpleto na, at na ibuo na, napasukdol na. No? At bago yan mapasukdol, yan ay dadaan muna sa matinding process. At ang isa sa mga proseso na pinag-uusapan natin ay ang conformation, pagwawangis. Kapag naabot na natin, ang isang estado na tayo ay lubos na naiwangi sa Panginoon, ito ay ang magiging bagong Jerusalem. Kaya lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa huling panahon ay mga bagay na resulta ng mga proseso. Hindi ito resulta ng creation. Ang creation tapos na yan. Ngayon ay resulta ng pagpapasakdal, mga proseso, mga organic process na isinasagawa ng Espiritu ngayon. Katulad ng pagbabago, transformation, sanctification, renewing. So lahat ng ito, glorification, confirmation. So lahat ng ito ay mga prosesong ginagawa ng Espiritu sa panahon na ito. Amen. In Matthew 16:24, the Lord said, "If anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me." This is to live a life of bearing the cross in the steps of Christ. So ngayon tayo mga believer, katulad ng sinabi natin, dumadaan tayo sa proseso upang ma-reach natin yung maturity. Ma-reach natin yan. No? At para maabot natin yan, kailangan natin ng wastong pamumuhay bilang Kristiyano. At para sa akin, ang unang lesson na dapat na matutuhan natin ay bearing the cross. Katulad ng sinabi sa Matthew 16:24 na sinasabi ng Panginoon, let him deny himself.
take up his cross and follow me. So tatlong binanggit niya, deny himself, itakwil mo ang sarili mo, bearing the cross, pasanin mo ang krus, at sumunod ka sa akin. At ang mahalaga ngayon, huwag kang mabuhay sa sarili mo. So, Brother Danny, ano ba yung bearing the cross? Yun na nga. Ang ibig sabihin ng bearing the cross, hindi ito physical na cross na pinapasan. Kung hindi, ang ibig sabihin nito, huwag kang mabuhay sa iyong natural na buhay. Itakwil mo yan. Kaya sabi dito, deny himself. Itakwil mo ang iyong buhay, ang natural mong buhay. At pasanin mo ang krus. Ano ba ang krus? Ito ay ang kamatayan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ang isang believer, hindi siya nabubuhay. Okay, sa kanya natural na buhay, kundi ina-apply niya ang kamatayan sa krus upang ilagay niya ang kanyang natural na buhay sa krus. Huwag ka mabuhay sa natural na buhay mo. Kailangan tayong mamatay sa ating sarili sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. Amen. Both 2 Corinthians 5:15 and Galatians 2:19 show that the believers in Christ should die to themselves and live to God. Paul says that he was crucified with Christ to be conformed to his death by the power of his resurrection. So, malinaw sa 2 Corinthians na ang isang believer dapat araw-araw ay namamatay sa kanyang sarili upang mabuhay sa Diyos. Kapag hindi ka namatay sa sarili mo, hindi ka mabubuhay para sa Diyos. Tangi lang yung mga namatay sa sarili. Hindi naman physical to. Kundi inilagay sa kamatayan yung kanilang sarili o natural na buhay, ang pwedeng mabuhay para sa Diyos. So, araw-araw, namamatay sa sarili. At mula sa pagiging namatay sa sarili, nabubuhay para sa Diyos. Diba? Katulad ng sinabi ni Paul, for to me, to live is Christ. Sagad ng akin, ang mabuhay ay si Kristo. Huwag kang mabuhay sa sarili mo, sa iyong natural na buhay. Dapat ina-apply natin ang krus ng Panginoon. Pero mayroong magandang sinabi dito. Sabi niya, si Pablo, okay. Sabi ni Pablo, siya ay naipako na kasama ni Kristo. Ibig sabihin yung kanya natural na buhay, naipako na sa krus. Pero ito ay isang accomplished fact. Okay. Yung accomplished fact, dapat madala sa isang realidad sa application. Paano mo ba i-apply yung katotohanan na tayo ay naipako na kasama ni Kristo? So sabi niya rito, kailangan ikaw ay maiwangis sa kamatayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. So, ang lalalim ng mga term na ito. So ganito siya. Sa parte ng Panginoon, siya ay namatay muna. Ang Panginoon ay namatay muna at nabuhay na muli. So, hindi siya nabuhay na muli tapos namatay. So mali yun. Namatay muna siya sa krus. At mula sa kanyang kamatayan, siya ay nabuhay na muli. At sa kanyang pagkabuhay na muli, yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli ay nandun sa Espiritu ngayon. At itong Espiritu, dinala sa loob natin. At upang tayo mailagay natin ang ating sarili sa kamatayan, kailangan mo ng kapangyarihan. Hindi mo yan kayang gawin sa sarili mo. Ang kailangan mo ngayon ay ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli na nasa Espiritu ngayon na nadala sa iyo upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli na nasa atin, mailagay natin sa kamatayan ang ating sarili. So, ibig sabihin, gusto mo bang mamatay? Okay, hindi mo kayang gawin yan sa sarili mo. Kailangan bumaling ka sa Espiritu. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli na nasa Espiritu,
dadaling ka niya sa kamatayan. No? At kung ikaw ay nasa kamatayan, dadaling ka niya sa pagkabuhay na muli. So, yun yung application niya. Kaya, yung mga sinasabi natin dito, mamatay tayo sa sarili, maitakwil yung ating sarili, maiwangis tayo sa kamatayan ng Panginoon. Lahat ito hindi natin nagagawa sa isang natural na paraan. Ito ay nagagawa natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli na nasa Espiritu ngayon. So sa madaling salita, sa atin, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ay una bago ang kamatayan. Intindihan nyo? Sa Panginoon, namatay muna siya bago siya nabuhay na muli. Sa atin, ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay ang naging puwersa at lakas natin upang mailagay natin ang ating sarili sa kamatayan, sa krus. Hindi mo kaya yan sa iyong sarili. Amen. Amen. Okay, so, if you live according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you put to death the practices of the body, you will live. You have to put to death by the Spirit in His resurrection whatever your body does. Okay, so ang linaw na nito. Sabi niya, pag ikaw ay nabubuhay sa laman, ikaw ay mamamatay. Ibig sabihin ng mamamatay, magiging paralisado ka. Wala ka nagagawa para sa Diyos. Kasi nabubuhay ka sa laman eh. Ang mga taong nabubuhay sa laman ay mga patay. Hindi sila makakapaglingkod sa Panginoon. Hindi nila maibubuhay ang Panginoon. No? At wala silang silbi sa larangan ng espiritual dahil sila ay nabubuhay sa laman. Okay. Pero kung ikaw, sabi niya, ay nabubuhay sa espiritu, ibig sabihin, imbis na sa laman, sa espiritu ka nabubuhay. Kapag ikaw ay nabubuhay sa espiritu, nilalagay mo sa kamatayan ang mga gawa ng laman o ng katawan. Nakuha niyo na? So, paano mo idadalhin sa kamatayan ang mga pagsasagawa ng katawan o ng laman? Ito ay sa pamamagitan ng espiritu. Kapag ikaw ay nabuhay sa espiritu, makakapasok ka sa kamatayan. Okay? Ng krus. At magiging buhay ka sa espiritu. Kaya sinasabi niya, kailangan ilagay mo sa kamatayan sa pamamagitan ng espiritu, okay, ng kanyang pagkabuhay na muli ang lahat ng mga pagsasagawa ng katawan. Amen. So, ang linaw. So, ibig sabihin, ang susi dito, mga kapatid, ay ang espiritu. Kapag hindi mo in-apply ang espiritu, palagi nasa laman ka. Nabubuhay ka sa laman. Wala kang silbi. Lagi ka nagagalit. Lagi kang negatibo. Nahuhulog ka sa kasalanan. Di ba? At ikaw ay magiging magulong tao, maging sa loob ng eklesiya kasi nabubuhay ka sa laman. Ang nabubuhay sa laman ay patay. Subalit, kung sa pamamagitan ng espiritu, ibig sabihin, sa pamamagitan ng espiritu, bumabaling ka sa espiritu, nabubuhay ka sa espiritu. Yung pagsasagawa ng laman, na ilalagay mo sa kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. At ikaw ay magiging buhay. No? At sa iyong pagkabuhay, kasama mo ang Panginoon. Makakapaglingkod ka, maihahayag mo siya, magiging maayos na tao ka, magiging tamang material ka sa pagtatayo ng Panginoon. At hindi ka apektado ng mga negatibong bagay sapagkat ang naaapektuhan ng mga negatibong bagay ay ang nasa laman. Kaya madalas ang nangyayari sa atin sa loob ng eklesiya, ang dali mo maging sensitive. Na-open ka, nagdaramdam ka, nagmamaktol ka, nagagalit ka.
Yan ay pagpapakita na ang iyong pamumuhay ay sa laman. Kaya buhay na buhay yung laman mo, nagre-react siya. Nasasaktan ako, brother. Hindi ko kaya, na-open ako kasi buhay ka pa eh. Kung nilagay mo sa kamatayan ang laman, hindi ka maapektuhan. Tingnan mo yung mga patay, hindi naman naaapektuhan yan eh. Nung buhay sila, naku, ang taray nila. Pero nung namatay na sila, physical to, wala na. Wala na silang pakiramdam. No? Kaya kung tayo, nabubuhay tayo sa wangis ng kamatayan ng Panginoon, ang laman natin ay nasa kamatayan. No? At ang ating pamumuhay ay sa loob ng Espiritu. No? At para magawa mo yan, kailangan mo ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli na nasa Espiritu ngayon. No? Kaya sa Biblia, ang isang Kristiyano dapat nakabaling sa Espiritu. No. Ano ba binabaling natin? Siyempre yung kaisipan mo. Kaya sabi sa Romans, yung mind, the mindset, okay, in the flesh is death. Diba? Ang kaisipan na nakalagak sa laman ay kamatayan. But the mindset in the spirit is life and peace. May buhay ka na, may kapayapaan ka pa. Hindi ka naaapektuhan. Maski yung mga pambubuli, hindi ka naaapektuhan niya sa buhay mo. Wala lang. May nagsabi, oy, ikaw daw. Hindi ka daw maganda mag-share. Wala lang. Nag-share ka pa din. Pero kung ikaw ay nasa laman, ganun ba? Hindi na ako mag-share. Uuwi na lang ako sa amin. Hindi na ako mag-meeting. Diba? So, ibig sabihin, yan ay laman. Amen. Amen. So this is to be conformed to the death of Christ by the power of His resurrection. No one in his natural life can put everything that his body does to death. Kasi sinabi rito, walang sino man, okay, na sa kanyang natural na buhay, mailalagay niya, okay, sa kamatayan ang mga ginagawa ng kanyang laman. Hindi niya kayang gawin yan. Ano ba sinasabi mong ilagay sa kamatayan? Hindi ko kaya yan. Ganito na ako nung pinanganak ako. Mabilis ako magalit, maiinitin ang ulo ko, pikon ako, etc., etc. Di ba? Hindi ko kayang ialis yan. Hindi mo nga kayang ialis. Sino ba nagsabi makakaya mo yan? Okay. Yan ay naiaalis lang kung ikaw ay bumabaling sa Espiritu. Kung nasa Espiritu ka, kusang-kusa, walang ka-effort na ibabaling ka saan? Sa Espiritu, at yung laman mo na pikon o kung ano man yan, na ibabaling sa kamatayan. So, yan yung ating Christian life dapat. Amen. Amen. Such a life of dying to ourselves and living to God is for Christ, the first God-man, to be formed in His many brothers, the many God-men, for the building up of His organic body, that the eternal economy of God might be carried out. The Christian life is not a matter of outward loving people or of being meek or patient in our human ethics. We need to die every day. Amen. So kanina binanggit natin yung pagiging naiwangis, okay, sa panganay na anak ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoon. So dito binanggit yung paraan. Yung paraan. Ang paraan para maiwangis ka ay ang mamatay ka sa sarili mo at ang mabuhay ka sa Diyos. Na ang paraan ng pagsasagawa ay sa pamamagitan ng Espiritu ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. So kung ito ay ina-apply mo, naiwawangis ka sa anyo o larawan ng panganay na anak ng Diyos. At mula diyan, naitatayo ka sa eklesiya, no, na siyang katawan ng Panginoon. So ang pagwawangis at pagtatayo sa loob ng katawan ng Panginoon ay bunga ng ng paglalagay natin sa kamatayan ng ating mga laman at sarili. No, upang tayo ay mabuhay para sa Diyos. Amen. So yan na. So kanina sinasabi natin, kailangan maiwangis tayo.
Okay, sa panganay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, maging kamukha mo si Kristo. Paano? Itakwil mo yung sarili mo. Ilagay mo siya sa kamatayan. Paano? Sa pamamagitan ng Espiritu. No? At paano naman maging nasa Espiritu? Bumaling ka sa Espiritu. Ang iyong kaisipan, ilagak mo siya sa Espiritu. No? At sa pamamagitan din ito, tayo ay magiging isa na itayo sa eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Amen. So the married saints need to die to their spouse. The students need to die to their classmates and teachers. We need to die to live so that the many God-men can become the building material for the building up of the body of Christ to carry out God's eternal economy. So ang goal ng eternal economy ng Diyos ay ang maitayo ang katawan ng Panginoon, ang eklesiya. Ito ay corporate, sama-sama. No, kailangan ng pagtatayo. Kaya daily, kailangan na mamatay tayo. Sabi niya, yung mga may asawa, mamatay. Okay. Sabi niya, die to their spouse. So, ibig sabihin, pag ikaw ay namatay na, hindi mo na papatulan yung iyong asawa. Ang hirap talaga. Minsan na kumakalas tayo, na pumapatol tayo. Kasi buhay tayo eh. Buhay tayo. Pero kung namatay ka na, hindi ka napapatol. Ganun din yung mga estudyante. Hindi napapatol sa kanilang mga classmates at teacher. Di ba? Yung mga classmate ninyo, mga YP. Halika na, pagkatapos ng klase, kung saan-saan kayo aayain. At magbibiro-biroan na. Nakikita ko yan. Hindi ka napapatol kasi namatay ka na eh. Ang paraan ng kaligtasan, mga kapatid, ay ang mamatay. Tandaan yan. Bakit tayo nakaakit ng mundo? Bakit tayo nagkakasala? Bakit tayo nadadala sa mga bagay ng karumal-dumal ng mundong ito? Kasi buhay na buhay ka. Naaakit ka sa maraming bagay dahil ikaw ay buhay. Kung ikaw ay namatay kasama ni Kristo at ito ay nai-apply mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli na nasa Espiritu ngayon, hindi ka maaakit sa mga bagay na yan. Hindi ka matetempt, hindi ka matutukso na pumatol. Kaya ito ang kaligtasan natin ngayon. Anong kaligtasan natin? Kamatayan. Anong kamatayan? Kamatayan sa pamamagitan ng krus ng Panginoon. Kamatayan ng ating laman. Okay? At ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. There's a number, not all, of his brothers, the many God-men, through his death and in his resurrection, may be constituted to be his overcomers to close this age and to bring in his kingdom. Okay, so dito, maaaring hindi naman lahat, sabi niya. Ang isang magandang bilang na talagang nagsasagawa nito, namamatay sa sarili sa araw-araw, nabubuhay sa muling pagkabuhay ng Panginoon, nagiging magandang bahagi ng pagtatayo ng Panginoon, at unti-unti na iwawangis sa anyo ng panganay na anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Itong mga taong ito ay siyang magiging mga mandaraig sa kapanahunan na ito. Sila ay susulong, lalago, sama-samang maitatayo at maghahanda ng pagbabalik ng Panginoon para sa kanyang walang hanggang kaharian. Nadadalhin niya ang 1,000 taong kaharian dito sa lupa. Kaya ito rin ang paraan ng pagiging mandaraig. Ang mamatay sa sarili, mabuhay para sa Diyos. At hindi mo yan magagawa sa sarili mo. Kailangan mo ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli nasa loob ng Espiritu. Amen. This is the real meaning of our Christian life. It is a life of dying every day. God has opened up to us the high peak of His divine revelation.
He also puts us in an environment of sufferings to force us to die, to live. Amen. Kaya yung suffering natin ay tumutulong sa atin upang tayo ay mamatay sa sarili natin. No? Kaya lang yung iba, bagamat may suffering, hindi pa rin nakakabaling, okay, sa espiritu, kakalungkot. No? Lalong nababaon sa laman. Subalit, meron naman magandang bilang na talagang naa-apply ito at ito ay ang mga naibuo bilang mandaraig sa kapanahunan na ito. Amen. Salamat Panginoon. Kami ay itinalaga mo upang maiwangis sa iyo bilang panganay ng anak ng Diyos. Panginoon, ang pagwawangis sa iyo ay sa pamamagitan ng kamatayan sa laman at pagkabuhay na muli sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Salamat Panginoon na nawa kami ay matamo mo bilang mga mandaraig sa kapanahunan na ito. Mga taong namamatay araw-araw upang mabuhay para sa Diyos. Amen.